Oh, at ayan oh, yung helicopter na ginamit, parang ano to eh, para bagang ano ito eh, parang I think campaign to kasi meron dito sa pangalan ni ano eh, 'di ba? Parang during campaign to. So ibig sabihin, dati ka palang friendship para yeah, ibig sabihin, may konektado ka pala sa kay Zaldico. Bakit hindi mo sabihin ngayon yung totoo? Dahil ba meron kang connection din kay Speaker Romualdez? Ako nagtatanong lang ako Kasi ewan ko, para tilang takot na takot ka. Kaya wala na naniniwala sa'yo. Hindi ko nga maintindihan. Nandiyan ka pa sa Blue Ribbon pero wala nang naniniwala sa sinasabi mo. Ayan na kitang-kita na na ikaw ay talagang kaibigan nito kasi wala naman pahiram ka ng helicopter nang hindi ka kaibigan. Ito yung share lamang ni Kati Binag. Hindi ko alam kung totoo ito, Kati Binag. Pero dito mga kababayan, makikita ninyo na isang malaking kalokohan po yung sinasabing dahilan ng Malacanang about Zaldico, yung sa NEP. Bakit hindi inilagay sa NEP? Bakit kailangan ilagay pa sa insertion, di ba? Ayun, kitang-kita nyo na dito. Ipinakita natin mga kababayan kung ano yun. At sinasabi na hindi daw nagpapanik ang Malacanang. Hindi nagpapanik pero grabe ho. Ito, pakita ko sa inyo. Kaya nga sa tingin ko mga kababayan, meron nagbabadyang martial law. Pinaplansya na ang seguridad sa gitna ng mga ikakasang protesta kontra katiwalian sa Linggo. Bukod sa libo-libong pulis, may mga itatalaga ring prosecutors sa iba't ibang lugar kung magkagulo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! As of now, walang probative value kasi hindi naman under oath Yan. So ano yung mga, kung walang probative value, ano siya? Ano yung... Wala, narration. Kwento. Hindi naman siya under oath Pumunta siya rito, mag-take oath siya, at sabihin niya yung statement niya, then yun na may probative value. Ayan. So, eto na nga, isa sa mga reaction ay eto pong si Pinky. Etong si Ping Lacson. Ping Lacson, alam mo, kahit pilit ninyong, sabi nga ni Marcoleta, anong drama ba yan? Yung pag-alis-alis mo pa sa Blue Ribbon, tapos babalik ka rin naman pala. Tapos, di ba, meron pang balita na supposedly mag-zoom etong si Zaldico, tapos biglang nawala. Ibig sabihin, biglang hindi na daw kasi bla bla bla. So naglabas na lang si Zaldico ng kanyang statement. Hindi, kasi ito kanina, during the Senate, marami silang gustong pasabugin. Yung lalo na doon kay Alcantara. Ang dami nilang gustong pasabugin. Kaya lang, sabog na sabog sa social media yung statement ni Zaldico. So naging walang kwenta yung Blue Ribbon kanina. After, tinanong siya kung anong, hindi nga tinanong yung mga topic doon kanina sa loob ng Blue Ribbon, ang tinanong kay Zaldico So ito, pinipilit na naman nilang walang kwenta daw yung dahil hindi daw under oath, under ganyan-ganyan. Alam mo, step by step yan sa tingin ko. Sa tingin ko, pag kinasuhan ninyo si Zaldico, kasi based doon sa interview ng lawyer ni Zaldico, mukhang magkakaso rin sila. Kakasuhan din nila yung dapat kasuhan. Yun ang parang basa ko doon sa sinabi ng lawyer ni Zaldico. Nakita ko yun. Tapos, halatang halata na tila inililigtas mo etong bata mo. Si Romualdez. At saka, halatang pinoprotektahan. Kaya nga ako natawa Bakit? Kasi may nakita akong post. May nakita akong post nito ni Kati Binag. Naku po, patay tayo dyan, Kati Binag. Lacson, stop na sa pagtanggol. Friend ka naman ni Zaldico, ginamit mo nga yung helicopter niya Nagsalita na siya. Tigilan na ang drama sa Senado. Ito pala, kaibigan mo. Nagpakita siya ng video. Di ba? Wait Ito, yung helicopter ni Zaldico, pinakita yan. Tapos, ito, pati influencer, pinasakay dun sa helicopter. At ayan, yung helicopter na ginamit, parang para bagang parang I think campaign to kasi meron dito sa pangalan ni di ba? Parang during campaign to. So ibig sabihin, dati ka palang friendship para yeah, ibig sabihin, may konektado ka pala sa kay Zaldico. Bakit hindi mo sabihin ngayon yung totoo? Dahil ba meron kang connection din kay Speaker Romualdez? Ako nagtatanong lang ako Kasi
Ewan ko, para tilang takot na takot ka. Kaya wala na naniniwala sa'yo. Hindi ko nga maintindihan. Nandiyan ka pa sa Blue Ribbon, pero wala nang naniniwala sa sinasabi mo. Ayan eh, kitang-kita na, na ikaw ay talagang kaibigan nito kasi wala naman pahiram ka ng helicopter nang hindi ka kaibigan. Ito i-share lamang ni Kati Binag. Hindi ko alam kung totoo ito, Kati Binag. Pero dito mga kababayan, makikita ninyo na isang malaking kalokohan po yung sinasabing dahilan ng Malacanang about Zaldico, yung sa NEP. Bakit hindi inilagay sa NEP? Bakit kailangan ilagay pa sa insertion? Di ba? Ayun, kitang-kita nyo na dito. Ipinakita natin mga kababayan kung ano yun. At sinasabi na hindi daw nagpapanik ang Malacanang. Hindi nagpapanik, pero grabe ho. Ito, pakita ko sa inyo. Kaya nga sa tingin ko mga kababayan, meron nagbabadyang martial law. Pinaplansya na ang seguridad sa gitna ng mga ikakasang protesta kontra katiwalian sa Linggo. Bukod sa libo-libong pulis, may mga itatalaga ring prosecutors sa iba't ibang lugar kung magkagulo. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Talagang may pananakot pa. May prosecutor para talagang kulong. Kulong talaga agad ang mga manggugulo. Alam nyo, kung meron mga manggugulo, bantayan nyo yung rally ng mga makakaliwa. Yung mga iglesia ni Cristo, nagpunta na ako dyan sa rally nila. Hindi naman magulo. Nagpipiknik pa nga. Ang babait nga ng mga... Hindi ko siya inaano ha. Totoo naman nagpunta kami yan, naalala ninyo? Wala akong sumisigaw dyan ng resign. Walang ganun dyan. Pag tinanong mo yung mga tao, ang gusto lang naman nila, yung time na yun, kapayapaan. Ang tinunang rally nila sa EDSA, pagka mga hindi kaliwa ang nagrarally, hindi nagkakagulo. Di ba kahit nga yung mga tatanga-tanga dyang mga, sino ba yun? Ganun. Si Hey Daria na sinabi niya, yung mga nanggulo daw sa Mindiola nun, mga DDS. Pero eventually, nung nahuli ng mga pulis, sino ang mga nagpunta doon? Mga makakaliwa. Binail nila yung mga tao nila. At mismong pulis ang nagsabi, mga membro ito nung mga makakaliwa na nanggulo doon sa Mindiola. Hindi ho mga pinagbibintangan nila na Duterte supporter daw. Walang manggugulo. Pero bakit praning na praning kayo? Alam niyo kung bakit? Kasi galit na talaga tao. Higit 16,000 pulis ang ide-deploy ng pulisya para sa mga isasagawang rally na magsisimula sa Linggo. Sa taya ng PNP, nasa 300,000 tao ang inaasahang magtitipon sa People Power Monument at EDSA Shrine para sa rally na inorganisa ng grupong United People's Initiative. 100,000 naman ang tinataya ng PNP sa Quirino Grandstand, kung saan magtitipon-tipon ang mga kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ang DOJ magtatalaga ng mga prosecutor sa iba't ibang lugar, partikular sa Maynila at Quezon City, sakaling magkaroon ulit ng mga gulo gaya noong September 21 rally. Ang bantayan ninyo yung mga makakaliwa, ikulong nyo na kaagad. Ang tagal know where this might, or we hope that it doesn't happen, but where it happens, we have our prosecutors ready on standby. Siniguro ng Armed Forces of the Philippines na tutulong sila sa PNP lalo kung may emergency. Si DILG Secretary John Vic Remulla, nagbabalang ang lahat na nagbabalak manggulo haharap sa batas. Sabay paalala sa mga magulang na paalalahanan ang mga anak na huwag sumama sa kung ano-anong grupo. 3 araw ang rally ng Iglesia ni Cristo simula sa Linggo hanggang sa Martes. Para raw kondinahin ang higanteng kasamaan kung saan sangkot ang mga opisyal ng gobyerno. Nanawagan din sila sa gobyerno na panagutin ang mga may sala at maibalik ang mga ninakaw na pondo ng pamahalaan. May mga grupo ring magmamarcha mula sa Plaza Salamanca papunta sa Quirino Grandstand para makiisa sa rally ng INC. Ang grupong United People's Initiative, pagpapanagot din sa mga sangkot sa katiwalian ang ipapanawagan. Yung po sigurong panawagan na mag-resign yung presidente hindi manggagaling sa UPI. Kaya namin gustong mag-rally. Gusto namin manatiling gising at hindi tumitigil ang ating pagnanasa na magkaroon ng pananagutan ang mga may sala. Ayon sa Manila Public Information Office, may mga isasarang kalsada sa Maynila sa paligid ng Luneta Park. Chino Roses Bridge, Diwasang Bonifacio, at Ayala Bridge. Pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Makikisa ang PDP laban sa mga rally. We are mere participants, no? We're not the organizers of this, but we're organizing our party to take part. So kami po, ang balak ng PDP ay pumunta doon, mag-attend, makisama, makiisa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Yun.
So sama-sama tayo ha. Hindi tayo parte ng organisasyon na ito. Wala, ako hindi ko kilala yung kilala ko lang diyan si Jimmy Bondok kasi ako nagturo kumanta sa kanya ng Let Me Be the One eh. Oh, pero yung iba hindi ko po kilala personal. Yung mga iba diyan ha. Kahit po sa iglesia hindi po ako related sa kasino man sa kanila o dito man sa yung ano ba yung PI ba yun? Hindi ko rin kilala, hindi ko nakakausap yan. Ngayon, ang kilala ko lang si Jimmy pero at the same time hindi po ako participant. Ako po ay pupunta lamang doon para makipag-suporta sa mapayapa at legal na pag-voice out ng aking saloobin. Okay? At isa pang pupunta doon mga kababayan. Naku po, palakpakan natin to. I see. Ayan, Gigi Delana, idol. Yun. Sabi dito, ikakanta ko na lang. Yun. Ako po ikakanta at makikilahok sa pagtitipon sa EDSA People Power Monument ngayong linggo, November 16. Sa People Power, EDSA ang punta ni Gigi Delana. Uy. Ako pupunta dyan para manood. Idol ko yan si Gigi Delana. Hindi totoo, galing-galing talaga niyan. Isa yan sa mga performer na favorite ko talaga. Gusto ko pong linawin, hindi po ako politiko, hindi po ako kumakampi, kumakalaban sa kahit sino. Ako po isang mga awit na lumaki rin sa hirap, isang anak ng nangangarap lang na makatulong at makipagbigay ng konting ginhawa sa pamilya. Dati po wala naman ako lakas na loob o boses sa mundo pero natutunan ko minsan kahit maliit lang ang pinangagalingan mo kapag nagbigay ka ng puso may maaabot pala yon. Kahit maliit. Kaya tayo mga kababayan, kung gusto natin magdala tayo ng kartong-kartong chicharon o kaya ng tubig para sa mga kababayan natin. Walang maliit na tulong na hindi ito makakatulong sa ating kapwa. Kaya po, ako nariyan, hindi para makipag-away, kundi para magbigay ng sandaling katahimikan at pag-asa. Ramdam ko rin ang bigat na dinadala ng maraming Pilipino. Galing din po ako riyan. Hindi ko man alam ang lahat ng solusyon, alam ko po kung paano umawit mula sa puso. Yon! At kung may maibibigay man ako, iyon ay isang boses na nagdarasal para sa kapayapaan, pagkakaisa at pag-ahon ng ating bansa. Kaya ikakanta ko na lang ang aking damdamin yun. Kantaan mo ako! Isang munting alay mula sa isang simpleng babaeng nangarap para sa bansang patuloy ding nangangarap. Sana makaahon na ang Pilipinas. Ano kayang kakantahin nito ni Gigi Delana? Sana kumanta siya nung yung Please Release Me and Let Me Go. Pwede ba mag-request? Ilalagay ko sa tissue paper yun, tapos lagyan natin ng ng isang lapad. Request tayo ng Please Release Me ni Elvis Presley. Tapos i-dedicate mo yun kay Marcos at saka kay Romualdez. Please release me and let me go. Cause I don't love you anymore. Di ba? Ay, nako. Kita-kita po tayo dyan. Ako, pupunta ako sa EDSA. Pupunta ako sa grandstand. Bahala na kung saan mapunta. Basta pupunta lang ako para to show my support na tama na, itigil na ang mga kurap. Ikulong na yan, mga kulangot. Hindi. Wag ganun na sigaw. Sa mga sa mga makakaliwa yun. Wag ganun. Sa mga NPA yun eh. Doon tayo sa yung sa sigaw na talagang hustisya para sa ating bayan. Dapat na talagang makulong ang dapat makulong at ang mga magnanakaw ay dapat bumaba na sa pwesto. So yun ang ating akin po pala, para sa akin ho ito. Ito ay aking nais na sabihin sa pagpunta ko diyan. Hindi bilang isang organizer o bilang isang vlogger, kundi bilang isang mamamayang Pilipino na nagnanais na maayos na at umahon na ang bansang Pilipinas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala, sapagat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit
Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka saktan gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan, tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos, wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin Sa puso ng batang minsan mong pinagkain, hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay, kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan.
Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.